Okay guys, magsishare ako sa inyo ngayon paano magtali sa Boson's chair gamit ang tinatawag na Manter hitch, no? So ito yung ating gun lines, no, for Boson's chair. Ito naman yung ating D-shackle, no, and ito yung pinakadulo ng Boson's chair. Mamaya papakita ko sa inyo ng buo. So tali muna natin siya sa gun lines, no? So una, ilalagay natin itong ating dulo ng gun lines sa ibabaw. Then, iikot natin siya. Kailangan ibabawan niya, no? Then, saka natin siya iikot ng dalawa. Sa dalawa. Okay? So, pag meron na tayo dyan sa ating D-shackle, babalik na natin ang ating pinaka-nut, no? Pinaka-bolt. Yeah. So, kung mapupunan nyo, no, yung aking ginamit ng D-shackle, wala siyang pin sa dulo, no? So, iba-iba kasi yung pin at D-shackle natin sa barko, no? So, kaya lang, since wala itong pin, de-demo ko na lang sa inyo paano kung sakaling ganito ang gamitin yung D-shackle. Meron naman talagang design na D-shackle, meron ng pin, may lock dito, no? So, in case ganito yung D-shackle, no? So, lalagyan natin siya ngayon ng tali, no? But, of course, sabi na sa inyo, maraming D-shackle. So, kung mayroong available na may pin, yun na lang gamitin nyo, no? Yan. Okay? So, tatalian natin siya. So, saan natin siya itatali? Dito sa pinaka shackle, no? So, bakit nilagyan ko ngayon? So, shoutout sa mga basher ko kasi ito yung bash nyo sa akin, no? Hindi daw secure yung D-shackle. So, kung sa barko naman yan, hindi mo naman talaga gagamitin kung walang lock yan, no? And ibang klaseng D-shackle yun. Meron talagang pin dito yun, no? So, ngayon, demo ko sa inyo, kung sakaling ito yung ginamit ko, lalagyan ko siya ng lock. So, ang purpose niyan, kasi habang nakaupo ka sa Boson's chair, no? Iikot kasi itong pinaka-bolt niya, no? So, yan.